Pinakita sa eksena ang isang guild na maririnig galing sa loob ang pag-uusap. Ang nagsasalita pala ay ang lalaki na mayroong pulang buhok. Mayabang pa niya na sinabi sa kanyang mga kasama na ang kanila raw talunan na kaklase ay kanyang sinakripisyo ang kanyang sarili para lamang sila maligtas. Kung kaya tama lang ang kanyang pagkamatay, hindi na raw siya maaring makaligtas doon dahil ang kabuuhan sa Divine Continent ay punong-puno ng mga mababangis na mga beast at mga halimaw. Idinagdag pa niya sa kanyang kasama na babae na si Hailey na hindi raw niya siya maiintindihan bakit niya sinisisi ang kanyang sarili sa pag-iwan nila sa walang kwenta nila na kasama. Sa paliwanag ng lalaki na may pulang buhok ay hindi na alam ni Hailey kung ano ang kanyang dapat na sabihin, pinahinahon naman siya ng isa pa niya na kasama na lalaki dahil makinig raw ito sa kanilang captain, huwag niyang sisihin ang kanyang sarili sa pangyayari na iyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap ay masyado naman nabigla si Hailey sa kanyang nakita na dumating sa kanilang lugar, at agad niyang itinuro ang kanyang nakita, sambit pa niya sa kanyang captain na nakaramdam ng pagkagulat na dumating raw ang kanilang kasama na ngayon lang nila pinag-usapan. Dahil pala dumating ang ating bida sa lugar at mahahalata sa mukha nito na tila ba walang nangyari sa kanya doon sa labas ng Divine King Continent dahil nakangiti lang ito habang kasama niya si Chisetsu. Sa biglaan na pagdating ng ating bida ay natatawa na lang ang mayabang na lalaki na may pulang buhok dahil itong bata raw na ito ay talagang mahaba ang kanyang buhay, sa isang tulad niya na isang rank 2 magician ay nagawa niyang makaligtas sa kamay ng high-level beast na ang Black-Wind Panther. Habang ang isang kasama naman niya na lalaki ay nagsaad sa kanyang captain na tingnan raw niya ang kasama na babae ni Kyulin, siya raw ay masyadong maganda. Habang tinitingnan ng dalawang unggoy ang dibdib ni Chisetsu ay nasambit na lang nila na ang ganda raw ng tanawin doon banda sa katawan ng babae, at kanila na lang napagtanto na kung ito raw bang babae na ito ang nagligtas kay Kyulin. Samantalang si Kyulin naman ay tumungo doon sa kinaroroonan ng receptionist, tinanong pa siya ng babae na kung mayroon ba siyang maitutulong sa kanya. Masaya naman na inilapag ni Kyulin ang kanyang kamay na kanyang sinabi sa receptionist na gusto raw niyang mag-quit sa Green Wolf Union at mag-apply upang makasali sa trade union. Sa mga sinabi ni Kyulin ay nakangiti naman na ipinakita sa kanya ng babae ang isang papel. Pakiusap kanya raw munang bayaran ang withdrawal fee na 100 na gold coin. Halos manlungo naman si Kyulin sa kanyang nalaman na kanyang tinanong ang receptionist na kinakailangan raw pala magbayad ng 100 na gold coin para lang mag-quit sa grupo. Pinasangayunan naman ito ng receptionist dahil ito raw ay tungkol sa malaking pagkabawas ng isang union dahil siya ay nawala, ito ay ang rules ng bawat union. Masyado naman pinapawisan si Kyulin dahil ano raw ang kanyang dapat na gawin, samantalang tinanong naman siya ni Chisetsu na kung kaya raw ba niyang bayaran ng 100 na gold coin. Iniisip naman ni Kyulin na sa kanya raw nakaraan na buhay ang kanyang President Chisetsu ang nag-asikaso ng mga proseso ng kanyang pag-quit sa grupo at wala raw siyang kaalam-alam dito. At biglang natuon ang kanilang pansin sa kanilang gilid dahil mayroong isang lalaki ang nagsalita, sambit pa nito na kapag ang president raw ng isang grupo ay pumayag sa kanyang pag-alis sa grupo ay hindi na siya maaring magbayad ng 100 na gold coin. Sa mga sinabi ay nagtanong si Chisetsu kay Kyulin kung sino raw ang nagsasalita, sumagot naman sa kanya si Kyulin na siya raw ang president ng kanilang union. Samantalang hindi pa rin tumigil sa kakasalita ang unggoy na may pulang buhok. Sinaad pa niya kay Kyulin na siya raw bilang president ng Green Wolf Union ay hindi siya pumapayag. Sa kay-abangan ng unggoy na may pulang buhok ay masyadong nagalit si Chisetsu, na kanya itong itinuturo. Dahil siya raw ay ang president ng Green Wolf Union bakit niya inabandona ang kanyang sarili na grupo, at hindi lang doon dahil kanya pa itong ginawang alay sa isang beast upang iligtas ang kanilang sariling buhay. Sambit naman ng unggoy na may pulang buhok kay Chisetsu na huwag raw itong magsalita ng walang kabuluhan. Nakita raw ba niya siya na kanyang iniwan ang kanyang sariling grupo, sa katunayan si Kyulin ang talagang nang iwan sa kanila, dahil binabalak niyang umalis sa kanilang grupo na Green Wolf Union. Idinagdag pa niya, mayroon din karapatan ang mga leader ng mga grupo na hindi pumayag kapag gustong umalis ang kanilang miyembro, kung hindi man, kapag gusto talaga na umalis ng isang kabilang sa grupo sa sarili niya na paraan ay kinakailangan niyang talunin ang kanyang leader. Ngiting sabi pa ng unggoy na may pulang buhok sa ating bida na hindi raw siya magpapakapagod sa kanya. Kapag matalo lang raw niya ang kanilang vice president na si Lush Angfei ay maaari na siyang umalis sa kanilang grupo. Hindi naman pumayag si Chisetsu sa ibinigay na kondisyon ng unggoy na may pulang buhok sa ating bida. Sinabi pa niya sa vice president ng Green Wolf Union na si Kyulin raw ay isa lang rank 2 na magician. Balak raw ba niya itong labanan kahit umabot na siya sa antas ng warrior? Hindi raw ito patas, saad naman sa kanya ng isa pang aso,
na ang usapin raw na ito ay para lang sa kanilang grupo na Green Wolf Union, hindi raw siya maaring sumali. Nakangiti pang tinanong ng unggoy na may pulang buhok si Chisetsu na bakit ang isang magandang babae katulad niya ay tumayo para lang sa walang kwentang tao, di ba dito sa Divine King Continent ay natural na lang na itapon ng isang tao na basura. Sa mga panglalait ng unggoy sa ating bida ay masyadong nagalit sa kanila si Chisetsu dahil siya pa rin daw ay kabilang pa rin sa kanilang grupo, samantalang si Kyulin naman sa tabi ni Chisetsu ay tahimik lang at halata sa ikinilos nito na masyado nang nainis sa mayabang na leader ng kanyang grupo. Sabay nakangiti ito na kanyang sinabihan si Chisetsu na ayos lang raw itong lahat sa kanya, sinabi pa niya sa kanilang lahat na titingnan lang raw nila ngayon kung sino talaga ang tunay na basura. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita na nga sa eksena ang isang lugar na tila ba hindi pinupuntahan ng maraming tao. At dito ay makikita si Kyulin na kanyang ipinikit ang kanyang mga mata, na kanyang pinapakiramdaman ang kanyang lakas, samantalang ang mayabang naman na aso ay nakangiti lang na kampante sa kanyang sarili na madali lang niyang talunin sa isang atake si Kyulin. Mayabang pang sinabi ng Vice President sa Green Wolf Union kay Kyulin na baka maling gamot raw ang kanyang nainom. Dapat kanina pa siya sumuko sa kanila nang papunta pa lang sila dito, di ba masyadong mahina ang iyong mga tuhod? Ayon naman ni Kyulin na ngayon raw ay kanya lang sinubukan na makaalis siya sa Green Wolf Union sa lalong madaling panahon. At nakangiti pa ang ating bida na kanyang sinabihan ang mayabang na aso na sa totoo lang raw hindi raw siya maaring magsayang dito ng oras, ngayon raw ay kanila nang simulan ang kanilang laban. Sa pagtawa ng walang tigil ng ating bida sa harapan ng isang aso ay masyado itong nainsulto sa ikinilos sa kanyang harapan ni Kyulin, at napamura na lang ito dahil gusto na raw ba niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Dahil dito ay hindi na siya makapagpigil sa kanyang sarili dahil agad niyang sinugod si Kyulin ng sobrang bilis, sabay kanya siyang minumura. Habang papasugod ang isang aso kay Kyulin ay iniisip naman ng ating bida na kanya raw inabsorb ang mga abilidad ng Black Wind Panther. Ngayon ay kanya na itong gagamitin upang kanyang masubukan. Samantalang sinigawan naman siya ni Chisetsu na umalis raw siya agad sa kanyang kinatatayuan, tanga raw ba ito? Habang ang isang unggoy naman ay kanyang sinigawan ng kanyang kasama na patayin raw niya agad ang kanyang kalaban, ngunit nang hinampas na ng mayabang na aso ang kanyang sandata upang kanyang patamaan si Kyulin ay madali lang itong naiwasan ng ating bida. Sa ginawang pag-iwas ni Kyulin sa ginawang pag-atake sa kanya ng isang aso ay hindi makapaniwala ang dalawa at wala na lang silang nasabi. Iniisip naman ni Kyulin habang naghahanda ng pagsuntok na ang bilis raw ng Black Wind Panther ay naipamana sa kanya. Ano raw kaya ang taglay na lakas nito kapag kanya itong gagamitin? Matapos doon ay matagumpay na nga na tinamaan ni Kyulin ng kanyang suntok ang katawan ng kanyang kalaban na aso. Biglang-bigla naman ang mayabang na aso dahil hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman matapos dumampi sa kanyang katawan ang suntok ni Kyulin, habang si Kyulin naman ay nakangiti lang sa kanyang harapan. Dahil pala ang impact ng suntok ni Kyulin na dumampi sa kanyang katawan ay masyadong malakas na hindi akma sa kanyang kasalukuyan na level, dahil dito ay nabitawan ng mayabang na aso ang kanyang sandata sabay tumilapon sa malayo. Masyado naman na naiinis ang unggoy nang kanyang nakita ang kanyang kasama na aso na tumilapon sa kanyang gilid at nawala ng malay, habang patuloy pa rin niyang tinitingnan ang kanyang kasama na aso na wala ng malay ay hindi na alam ng unggoy kung ano ang kanyang sasabihin sa mga nangyari, at napasabi na lang ito habang nanggigigil sa ating bida na imposible raw itong mga nangyari. At nagtanong naman sa kanya ang ating bida na kung mayroon pa ba raw siyang masabi sa kanyang ginawa ngayon. Kinakailangan na raw niyang sabihin sa kanya na maaari na siyang umalis sa kanilang grupo, samantalang ang mayabang na unggoy ay nanggigigil na hindi pa rin makapaniwala, dahil si Lu Xiangfei raw ay isang third-rank warrior, napaka-imposible naman daw nga na talo ng isang basura ang ganoon na level. At kanyang sinigawan ng ating bida na huwag raw itong tanga, paano niya natalo na isang level 2 na mage ang isang third stage na warrior sa isa lang na pag-atake. Masaya naman na sinabi sa kanya ng ating bida na siguro ay maswerte lang raw siya kanina, samantalang natulala naman ang babae na si Hailey sa kanyang napanood, at kanyang nasabi na ang mayroon lang raw na kakayahan na tumalo ng isang third-rank warrior ng ilang segundo ay maaring umabot na sa antas ng 5th rank na isang warrior o mas higit pa. Sa tingin raw niya itong si Kyulin ay hindi lang nakabatay sa kanyang swerte. At agad nagsaad si Hailey sa ating bida na humihingi raw siya ng patawad sa kanyang nagawa sa kanya noon. Sana huwag na niyang ipagpatuloy ang pag-alis sa kanilang union, hindi raw niya inaasahan na umabot na siya sa 5th rank warrior.
Si Kyulin naman na nakikinig sa mga sinabi sa kanya ni Hailey ay kanyang iniisip na hindi raw niya inaasahan na masasabi sa kanya ni Hailey ang ganoon na bagay. At natatawa na lang ito dahil noong kanya raw nakaraan na buhay noong siya ay nagkaroon ng malaking sugat dulot ng Black Wind Panther, itong tao raw na ito ay hindi man lang pumunta sa kanya upang kanya siyang makita. Sa panahon raw na yun kung hindi siya inaalagaan ng kanyang President Chisetsu ay mahirap sa kanya sa panahon na yun na makasurvive. Sa malagkit na tingin ni Kyulin kay Chisetsu ay napansin naman ito ni Chisetsu sabay kanyang sinabi sa ating bida na huwag raw niya siyang tingnan ng ganito. Bahagya naman na nagulat si Kyulin dahil napansin daw pala siya ng kanyang president, sabay humingi ito ng patawad. Sinabi pa niya kay Chisetsu na pumunta na raw sila doon sa Thousand Snow Union, sa biglaan na pagtalikod ng ating bida sa kanyang dating kagrupo ay sumisigaw naman ang mayabang na unggoy na maghintay lang raw muna ito. Sa tingin daw niya tama ang mga sinabi sa kanya kanina ni Hailey. Idinagdag pa niya na inaamin raw niya na talagang mali ang kanyang nagawa. Pero sa kanilang pagkakaibigan ay ibibigay niya sa kanya ang lahat niya na kinakailangan. Kung mananatili raw ito sa Green Wolf Union ay malaki ang kanyang maitutulong sa kanila. Maari raw ba na sumali siya ulit sa kanilang grupo? Sa mga pangako ng unggoy ay nagsaad lang naman sa kanya ang ating bida na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na kanyang ibibigay ang lahat sa kanya. Dagdag pa sa kanya ng ating bida na ang hindi raw niya pagpatay sa kanya ngayon ay iisipin na lang nila na yun na ang kanyang ibinigay sa kanila na awa. Sinabi pa sa kanya ni Kyulin na siya raw ay isang walang hiya dahil hindi man lang ito marunong humingi sa kanya ng patawad. Sa mga sinabi ng ating bida ay nagpintig ang tainga ng unggoy. Dahil paano raw naglakas ng loob na pagsabihan siya sa ganoon na salita, siya lang naman ay isang rank 2 na magician. Dahil sa sobrang inis ng unggoy ay agad itong tumalon sabay kanyang hinawakan ang balikat ng ating bida habang naghahanda ng suntok upang kanyang patahimikin si Kyulin, na seryoso lang na hinihintay ang kanyang suntok. Ngunit madali lang naiwasan ni Kyulin ang ginawang suntok sa kanya ng mayabang na unggoy, at madali din binago ng ating bida ang kanyang posisyon upang siya na naman ang maghanda ng pag-atake sa mayabang na kanyang kalaban. Dahil sa mabilis na pagpalit ng posisyon ng ating bida ay gulat na gulat ang unggoy na hindi makapaniwala sa bilis ni Kyulin. Sabay ginamit ni Kyulin ang kasanayan na kanyang nakuha galing sa Black Wind Panther na tinatawag na Panther Claw. Sa nasaksihan ng unggoy ay napasigaw na lang siya nga napapatanong kung ano raw ba itong kanyang nakita. Hindi pa matapos magsalita ang unggoy ay tinamaan na ito ng Panther Claw ni Kyulin ng sobrang bilis. Habang si Kyulin ay kitang-kita sa kanyang mukha na hindi man lang nagkaroon ng awa sa kanyang dating kasama na nang mamaliit sa kanya. Sa mga kaganapan ay kitang-kita na ang mayabang na unggoy ay bumulagta sa ginawang atake sa kanya at agad itong nawala ng malay. Dahil dito makikita si Hailey na biglang-bigla dahil ang kanyang dalawang kagrupo ay nakabulagta na ng dahil sa isang atake lang ni Kyulin. At umiiyak ito nang walang tigil na humihingi ng patawad sa ating bida, patawarin raw niya siya sa kanyang nagawa. At agad itong lumuhad sa harapan ni Kyulin na hindi pa rin huminto sa paghingi ng patawad, saad pa sa kanya ni Kyulin na itaas raw niya ang kanyang ulo at tingnan niya siya. Nang itinaas ni Hailey ang kanyang ulo ay nakita ng ating bida ang kanyang mga luha na tumutulo, sabay tumalikod sa kanya si Kyulin na kanya siyang sinabihan na ang lahat raw sa kanila ay dito na nagtatapos. Gulat naman si Hailey sa tugon sa kanya ng ating bida at natulala na lang ito na masyadong nagsisisi sa kanyang ginawa. Sinaad pa sa kanya ni Kyulin na iwanan raw niya itong lupain ng hari na dala itong kanyang malaking sugat, ang guild na hindi pinapahalagahan ang kanilang sariling kasama ay hindi dapat manatili sa lupain ng Haring Diyos. At isa pa, ayaw na raw niya siyang makitang muli magpakailanman. Dahil sa tugon ng ating bida kay Hailey ay wala na itong nagawa kung hindi sumang-ayon na lang sa gustong mangyari ng ating bida, at kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla na tumutulo ang maraming luha. Habang nagluluksa si Hailey sa kanyang ginawa ay tinanong naman ni Chisetsu si Kyulin na kung ganoon raw ba ang kanyang paraan kapag nagpapaalam sa kanyang dating kaibigan, nakangiti lang naman na sinabi sa kanya ni Kyulin na siya raw ay isang mahina kung kaya yun ang tamang paraan para sa kanya. Habang papaalis ay nagsaad si Chisetsu sa ating bida na parang alam na alam raw niya kung ano talaga ang lupain ng dakilang Haring Diyos. Napakamot naman si Kyulin nga nagdadalawang isip na kanyang sinabi na narinig lang daw niya yun sa mga elder noong nakaraan. Hindi pa natapos magtanong sa kanya si Chisetsu dahil tinanong na naman siya nito na siya raw ay umabot na sa stage 5 warrior, bakit niya itinatago ang kanyang lakas sa kanyang mga kasama? Dahil sa katanungan na iyon ay bahagyang pinapawisan si Kyulin kung ano ang kanyang isasagot kay Chisetsu.
Napapikit na lang siya sa kanyang mga mata na mayroong inosente ng ngiti nga napakamot sa kanyang ulo na kanyang sinabi kay Chisetsu na hindi pa raw siya sigurado sa kanyang totoong lakas noong nakaraan, at isa pa hindi naman niya talaga tinatago ang kanyang tunay na lakas dahil isa naman talaga siyang stage 2 wizard magician. Sa kanya naman isip-isip na ang lakas raw ng isang warrior ay nagmula sa Black Core na kumakain sa lakas ng Black Panther, hindi ito tunay na lakas ng warrior na kanyang naabot sa pamamagitan ng pag-cultivate. Seryoso pa na sinabi sa kanya ni Chisetsu na ang galing raw niya talaga magtago ng kanyang lakas dahil mahirap daw na alamin na isa na siyang warrior. Idinagdag pa niya na hindi raw siya pwede na magtago sa kanya ng mga lihim kapag gusto niya talagang sumali sa kanilang guild. Masyado naman na pinapawisan si Kyulin na sumang-ayon na lang sa tugon sa kanya ni Chisetsu, saad pa niya na parang kinakailangan raw niyang ipakilala sa kanya ang kanyang sarili na isa talaga siyang warrior. Paliwanag pa sa kanya ni Chisetsu na maliit lang raw ang kanilang guild pero nasa kanila na ang lahat at maaari din daw silang makakuha ng magagandang mga deal. Sa isip-isip naman ni Kyulin na nandito na naman raw sila pinapakain na naman daw siya ni Chenzo ng kanyang ilusyon. Kawawa raw ang kanilang guild sa simula, sambit pa sa kanya ni Chisetsu na mahirap raw aminin pero talagang maganda ang napili na desisyon ng ating bida. Umarte naman na walang alam si Kyulin na kanyang tinanong si Chisetsu na totoo raw ba ang kanyang sinabi sa kanya. Mas mabuti na manatili na lang daw siya na tahimik, dahil ang nagpapakawala raw ng mga lihim ay nagpapalubog ng isang barko. Sabay na seryosong humarap si Chisetsu sa ating bida na muli na naman niya itong tinanong na sa kanya raw mga kondisyon papayag pa ba siya na sumali sa kanya. Wala naman alinlangan na sumang-ayon si Kyulin sa sinabi sa kanya ni Chisetsu.